point, deception. Or common understanding natin ay pagsisinungaling sa ating own language. So ano nga ba ito? So, unintentional attempts to mislead others through words or behavior. Napakasimpleng definition. So, intentional attempt to mislead. So, ito yung mga tatandaan natin intentional attempt to mislead others sa pamamagitan ng, it could be salita or gawa. Di ba na simple lang. So, pwede rin pala kahit hindi ka magsasalita, yung gawa mo lang ay makapag-mislead na ng others. Anong mga halimbawa nito? I think sa pang-araw-araw nating experiences, nakikita natin or na-observe natin or paminsan-minsan ginagawa natin ito. Halimbawa, kahit wala ka ng pera, papakita mo talaga na mayroon kang pera. Pwedeng ganyan. Kahit hindi ka masaya, papakita mo sa tao na masaya ka. It could be like that. So, pinapakita mo na mayroong deception sa gawa. Yun nga. Wala kang pera. Yet, yung mga ginagamit mo ay yung mga branded. Kahit yun nga, yun yung tinatawag nilang nagiging social climber ka. Kasi in reality, wala ka naman talagang pera. Yet, pinapakita mo na dahil ito, pumupunta ka pa rin ng Starbucks, pumupunta ka pa rin ng mga mamahaling restaurant, parang ganyan. So, wala ka mang sinabi, yet pinapakita mong ganito. Okay? So, anong mga uri ng deception? Ito unang-una, misrepresentation. Ito yung may tungkol dito sa deception sa pamamagitan ng gawa o misrepresentation. Halimbawa, ito na nga, na ginawa ko example, kahit hindi ka masaya, yet pinapakita mo na masaya ka. So ito ay somehow, masasabi ko na paminsan-minsan, delikado kasi hindi mo makukuha or hindi ma-identify ng ibang tao kung ano yung tunay na saloobin mo. Kaya dito natin, dito tayo masya-shock na yung mga kaibigan natin suddenly nagko-commit ng hindi maganda. Tapos sasabihin, masaya naman itong tao na to, bakit ginagawa niya ito? Bakit ginawa niya kumitil ng kanyang buhay? Kasi yun na nga, magkakaroon ng deception. Pinapakita niya sa tao, pinapakita niya sa social media na masaya siya, happy siya sa kanyang buhay, sa kanyang love life. Yet, in reality, nag-aaway sa pamilya, umiiyak silently, parang ganyan. Okay, mga psychology. So, yan yung tinatawag natin na misrepresentation. At, of course, hindi lang rin yan. Yun na nga, sabi ko, kanina, example, pinapakita mo sa tao na ikaw ay may pera, magara ang mga damit mo, pinapakita mo may sasakyan ka, yet in reality baon ka sa utang. Okay, so deception pa rin po yan. Yan ay misrepresentation. Ano pa? Meron ding verbal deception. Ito, mas madali ito. Ito talaga ang pagsisinungaling, pagbibigay ng maling impormasyon na talaga ito, literal na pagsisinungaling. Okay? So, madali lang iyang intindihin. Meron din, panghuli, verbal omissions. Yung omission, yung pag-conceal ng information or yung hindi pagsabi para ma-mislead yung mga tao. Okay, so verbal omission. Hindi, ayun nga, may tinatago ka, may hindi ka binigay na informasyon para ma-mislead yung mga tao. Ano nga magiging halimbawa nito? Halimbawa, mayroon kang hindi sinasabi sa iyong asawa. 'Di ba? So, mayroon kang hindi inaamin. Ito yung matatawag nating verbal omission. Nag-omit ka ng information. Okay, dumating ka sa bahay, umuwi ka ng bahay, akala ng asawa mo nag-overtime ka, hindi naman siya nagtanong, so hindi mo na rin sinabi na may pinuntahan ka pala. So nagiging verbal omission siya. So deception pa rin 'yon. Baka sa tingin natin na okay lang,
Kasi hindi naman siya nagtanong, so hindi na natin pinag-usapan, yet deception na yung nangyari. So verbal omission ang tawag nun. So ano nga ba ang nagiging purpose nito? Sabi ko nga dyan sa description ko na minsan-minsan may magagamit din ito na sa mabuti, but kadalasan ang purpose ito nagiging masama. Okay? So ito nga, to mislead others, mislead others from the definition, mislead, dalhin sa hindi tamang landas. Tama ba yung ano ko? Dalhin sa hindi tamang informasyon or landas yung paniniwala ng iba. So, mislead others. At ito, napaka-importante, impression management. So, minimanage mo, kinokontrol mo yung kung anong magiging impression ng ibang tao sa iyo. Okay? So, ito, magandang hapon kay Jerry Vergara. Magandang maligayang pagpanood po, sir. Ayawan kay Senador Lacson, bakit pag malapit na ang investigasyon kay Romualdez, ayaw niya? Sa akin lang pakiramdam. Okay, maraming salamat po sa opinion niyo, sir. Okay? So, honestly, ito, opinion ko lang rin. Kaya nga pinag-usapan, kaya nga ito yung topic ko kasi i-discuss ko dito kasi mukhang may deception nang nangyari kasi lahat naman tayo nagbabayad ng tax. Gusto naman talaga natin na magkaroon talaga ng tunay na pananagutan dito. Okay? Tunay na pananagutan, tunay na investigasyon. So, unfortunately, dahil sa mga aksyon ng mga senador, ng mga involved nito, hindi lang naglilimit dito kay Ping Lacson nangyari po lamang na sa pinag-usapan natin ngayon, si Ping Lacson yung nagiging halimbawa natin. Meron din namang iba. Okay? So, yun na nga, mukhang nalilihis or namimislead tayong mga ordinaryong Pilipino na sumubaybay dito dahil nagkakaroon ng deception. Ito na nga i-identify natin anong uri ng deception. Okay, so ayan, na-explain ko na. So hopefully, Sir Jerry Vergara, masupplement ko yung pakiramdam mo dyan sa kay Ping Lacson dito sa ating paliwanag dito. So, eto, analyze natin. Punta tayo dito. Ano nga ba ang totoong nangyari? Bakit natanong ng host ng DZMM na coach nga ba yung witness na si Orly Gutesa? At ang sagot ni Ping, kayo na humusga kung ano ang hula ninyo, ganun din ang hula ko. Okay? So punta tayo dito sa parte ng speech ni Senador Marcoleta dito. Okay, pakinggan ninyo ito. Ipirma yun. Maaaring hindi niya pirma, ngunit tinayaan niya kung sino man ang taong yun na ipirma yung dokumento. Kagaya po ng nasabi ko, naging multi academic na po yung notaryo sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Binasa niya yung kanyang statement. Yung mga bayarang media nga po, sinasabi pa kino-coach ko pa Bakit ko po siya sinabihan na dahan-dahan siya? Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement. Sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Binigyan ko ng kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Senator Gatchalian. Dahil 4 lamang pong original ang meron kami. Yung binabasa pala niya ay Xerox copy kaya may naputol sa baba. Gusto ko lamang pong ma-record ng totohanan. Dahil doon sa umpisa po niya, merong isang linya po siyang nalaktawan. Alam po ito ng mga kasama natin na sinusundan po habang binabasa namin. Doon sa pangalawa po, 2 linya naman po ang nalaktawan niya. Kaya gusto ko lamang pong maging maayos ang pagre-record ng kanyang statement. Ano po sabi ng mga bayarang media? Hindi ko naman po nila lahat. Kaya ako po hindi nagpapa-interview sa kanila. Alam ko po ang karakter ng ating media ngayon. Nakakaawa na po ang kalagayan. Binanggit na po ng dating Senate President ang nangyari. Okay, so ayan, narinig ninyo mga ka-psychology. So anong nangyayari? Anong in-explain dito ni Senador Rodante Marcoleta, mga ka-psychology? Ito na nga, kung narinig ninyo, so ulitin natin, explain lang natin, summarize lang natin. Gusto ni Senador Rodante Marcoleta na recorded ito kasi itong session nila, recorded naman ito, recorded yung totoong nangyari. Ano nga ba ang totoong nangyari? Dumating si Orly Gutesa, may dalang 5 kopya, 4 na original, 1 yung photocopy. Okay? Ang kinuha ni Rodante Marcoleta, yung 4 na original copy, nasa kanya yung isa na kay Ping Lacson, yung isa na kay Tito Soto,
yung isa nandoon kay Win Gatchalian. So, yung naiwan, yung photocopy, nandun kay Orly Gutesa. Yan yung ginamit niya sa pagbasa. Okay? So yun na nga, nung habang nagbabasa si Orly Gutesa, napapansin ni Marcoleta, and I think hindi lang din si Senador Marcoleta nakapansin kasi apat nga silang sumusunod, kasi apat silang may hawak ng kopya, napapansin nila na nung first page o yung una, may linya na nawawala. Then pangalawa, dalawang linya na yung nawawala. Okay? So doon na nag-react si Marcoleta, ito yung explanation niya, na pinalitan niya yung binabasa ni witness, ni Gutesa, photocopy. So binigay niya yung hawak niyang original, binigay niya doon, kinuha niya yung photocopy. Okay? So yan yung buong katotohanan. So alam niya ni Win Gatchalian, alam niya ni Toto Soto at ni Ping Lacson. Nagalit dito si Marcoleta kasi hindi ang tanong kasi, ang perception kasi ng karamihan sa atin at ng mainstream media, iniisip kasi nila na unang-una coach or may nag-coach kay Gutesa, pangalawa may gumawa ng script niya or affidavit niya at doon lang pinabasa. At ina-accuse nila ngayon si Senador Marcoleta na siya yung gumawa ng affidavit kasi nga dahil sa nangyari na like binigay niya yung kanyang binabasa, yung kanyang kopya doon kay Gutesa. So of course, initial interpretation natin mga ka-psychology, iisipin agad natin na bakit ganyan? 'Di ba kanya yung statement? So dapat alam niya. Kasi personal knowledge niya yun, personal experience. Okay? So yan yung iisipin natin, kaya lumalabas talaga na di talaga maiwasan na isipin ng mga karamihan na coach yan. May script na may script writer, may gumawa ng script, and most likely si Marcoleta kasi witness niya yan. Yun na nga, tinanong si Ping, ano ba sa tingin mo? Okay, nagkaroon ng deception dito, unang-una, bakit? Ang sagot ni Ping, hindi man niya kinorek kung ano ang iniisip ng taga-media. Okay, kasi nga tinanong dahil sa nangyari. Kasi mga ka-psychology, kung gusto talaga ni Ping Lacson na magkaroon ng isang paniniwala yung mga Pilipino tungkol dyan, inamin sana ni Ping Lacson na siya din ay sumusunod sa affidavit na binasa ni Orly Gutesa at alam niya rin na mayroong linyang hindi mga nababasa. Okay? Unfortunately, hindi niya inamin. Ang sinabi niya, ang sagot niya is, kayo na humusga. Kung anong hula niyo, ganoon din ang hula ko. So dito nagkakaroon ng misleading sa mga taong bayan na nanonood at nakikinig sa interview niya. So instead na anong tawag nito? Maliwanagan tayo sa buong pangyayari, nami-mislead na tuloy ng tao kasi yun nga, sabi niya, kung anong iniisip natin, kung anong hula natin, ganun din yung sa kanya. 'Di ba? So kung anong hula, kung huhulaan natin na script 'yan ni Marcoleta, binasa lang at planted 'yan. Ganun din ang hula ni Ping, 'di ba? So kung ang hula ng iba na totoo 'yan, di ganun din ang hula ni Ping kasi 'yan yung gustong paniwalaan niya. Instead na i-lead niya sana doon sa totoong nangyari 'yan, nangyari diyan ganito. Sa mga binasa namin, ito, may nawala, ito pala yung nangyari, yung photocopy, yung nasa kanya, yung original na sa amin. Sinusundan namin, may nawawala. Okay, yun sana kung gusto talaga ni Ping Lacson na talaga tayong lahat magkaroon ng iisang paniniwala. So ano dito, ang uri ng deception na nakomit ni Ping Lacson. Okay, balikan, no? Tingnan ninyo yung PowerPoint natin. So yung deception, kinds of deception. I-comment ninyo. Parang nag-quiz tayo dito. Quiz tayo. Dapat may oral participation din. Para lang na ako nasa loob ng classroom . Pasensya na po mga ka-psychology. Misrepresentation ba ito? Sa tingin ninyo, i-comment ninyo. Misrepresentation ba itong ginawa ni Ping? Verbal deception ba ito?
or verbal omission ito? O i-comment ninyo dyan kung ano-ano sa tingin ninyo. Sa mga nanonood po, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagbisita dito sa ating channel sa live na ito. O ano po, i-comment ninyo dyan. Okay, so wala man ang nag-comment. O ano ka, ako sabihin ko na lang. Para sa akin, ang ginawa ni Ping dito ay ito yung verbal omission. Bakit nagiging verbal omission? Kasi intentionally hindi niya inamin yung kabuuhang nangyari doon sa Senado. Okay? In fact, wala nga siyang inamin. Wala siyang sinabi na meron siyang kopya ng original na affidavit. Hindi niya inamin na mayroon talagang mga linya na hindi nabasa or naputol. Okay? Kasi meron din tayong napansin na yung isang witness na nagbasa tapos naputol, pinuna ni Ping Lacson. Pero dito kay Orly Gutesa, alam pala niya na mayroong hindi nabasa, hindi niya pinuna. Parang hinayaan lang niya magpatuloy. So again, ito ay makukonsidera nating verbal omission. Isa pa ring uri ng deception or panloloko na kung saan meron kang inumit, meron kang hindi sinabi para magre-resulta dito sa pag-mislead ng mga paniniwala ng karamihan sa atin. And unfortunately, mga ka-psychology, ito na nga. Maraming nagsasabi, maraming ginusto na maniwala na itong witness na ito ay planted, script ni Marcoleta, siya ang gumawa doon. Naghahati-hati na yung mga paniniwala. Okay? Kung sinabi lang sana ni Ping yung katotohanan sa interview, most likely, magkakaroon sana tayo ng isang paniniwala kasi isa lang naman talaga ang layunin natin na gusto natin talagang malaman kung sino yung mga involved dito regardless sa personalidad. Okay? Kung sabihin nilang si Duterte at talagang may ebidensya, may mapatunayan nila, di walang problema, di ba? Again, lahat naman tayo gustong malaman kung sino yung mga malalaking isda dito. At ito na nga, mukhang papunta na nga tayo doon kasi may nag-connect na kay Zaldico at kay Martin Romualdez, yet ang nangyayari ngayon, dinidiscredit, ginagawa ng kwento. So medyo na talaga, parang nalilito na yung mga kababayan natin. Okay? So magandang hapon kay Carmen Aparihado. Okay, maligayang pagdating dito sa ating channel, ma'am. Maraming salamat sa panonood. Laging pasaring at sa media siya nagko-comment na pinalalabas niyang si Senator Marcoleta ang may gawa. Ganyan din yung napansin ko. Kaya pinag-usapan din natin. Ganyan din napansin ko, ma'am. Ma'am Carmen. Kasi dito si Ping palaging nagpapa-interview, di ba? Every after, tapos may mga side comments siya. I think nung huli din, kahapon yung sinabi niyang yung mga, magkano ba yung mga insertions ng mga senador, di ba? So generic yung statement niya, tapos isipin ngayon ng mga tao kasi nagiging ito yung mali ng pag-iisip eh. Yung insertions ini-equate na kasi ngayon ng taong bayan na pangungurakot. Ganyan kasi nangyari. Kaya hindi natin mapigilan yung taong bayan na pag sinabi mo, nag-insert ka. Nag-insert itong si senador ganito, si congressman. Automatically isipin na nila na may commission yan, may kickback yan. Kahapon yata, I think kahapon or nung Lunes, nagsabi si Ping na tatlo lang sa senador sa 19th Congress ang hindi nag-insert. So isipin ngayon ng karamihan sa atin na lahat or halos lahat or halimbawa 21 sa mga senador ng 19th Congress ay nakatanggap ng kickback. So yan yung nagiging issue diyan eh. Magandang hapon kay TP Cagares. Gusto sirain ni Ping si Marcoleta. For sure di niya kaya si Marcoleta. Punto si Marcoleta tungo sa
ikabuti ng bayan. Somehow agree ako sa iyo, Sir TP or Ma'am Sir TP Kagaris. Oh, in-explain ko na rin 'yan dito sa isa sa mga videos ko. I-check niyo na lang kung anong klasing mga arguments ang ginagamit dito ni Senador Marcoleta laban dito kay Ping, at I think laban din kay SOJ Rimulya. May topic tayo na pinag-usapan diyan, yung sa persuasion din, kung anong ruta ang ginagamit ni Marcoleta, anong ruta ang ginagamit ni SOJ Rimulya. So kung gusto ninyong pwede niyo i-visit yung channel na ito. Oh, magandang hapon kay Pablo Pasubilio. Oh, medyo marami-rami na yung nag-comment natin. Matatakpan na yung mukha ko. Sa totoo lang, hindi naman bonito yan si Lacson. Ha? Ano yan? Bonito yan. Sa totoo lang, hindi naman bonito yan si Lacson, pati Ripis. Hindi ko pa naintindihan, sir, ha? Pablo Pasubilio. Okay? So I hope po meron kayong natutunan dito sa mga pinag-usapan natin. Again, deception. At saan nyo po ito magagamit again sa pangaraw-araw? Posible hindi nyo pa ito alam posible hindi nyo alam kung ano talaga ito, yet ginagawaan yan ninyo. So, like, yun nga, sa karelasyon ninyo, sa asawa ninyo, posibleng na nagkakaroon na kayo ng verbal omission, nagkakaroon na kayo ng misrepresentation, pinapakita nyo na mahal nyo pa yung girlfriend nyo or asawa ninyo, yet sa totoo, may iba na pala kayo. Misrepresentation din, deception din yan. Okay? So, then, anong gagawin natin para hindi tayo mahulog dito? Of course, you can always do dialogue. Diba? Kasi paminsan-minsan, lalo na sa misrepresentation, hindi naman yan sinasabi. So, tignan nyo yung ibang signs. Okay? Oy, may nag-comment din. Magandang hapon kay Zinev. Ano bang basa nito, sir? Ikaw lang naman ang gumawa ng kwento dyan at nililito mo yung sarili mo. May pa-psychology ka pa, hahaha. Okay. Walang problema po, sir, kung yan po yung opinion ninyo. Okay? Binoto pala. Ito palang sabi ni Pablo Pasubilio. Okay? Pero, sir, ano ba to? Sinib? Di ba? I-check nyo lang po yung argument ko dito, yung explanation ko, kung ano po yung i-kontra nyo dito sa paliwanag ko para at least maganda yung usapan natin, ha? Again, hindi po politika pinag-uusapan natin. Nangyari po lamang, ginamit natin yung nangyayari sa politika natin bilang halimbawa. Okay? So, bilang halimbawa po. So, maganda yung vlog mo. Maraming maliwanagan. Uy, maraming salamat, TP Kagares, ha? Okay. Sana naman po, paki-subscribe, di ba? May pahirit po tayo dito. Kasi, tumigil na po kasi ako sa pagtuturo sa paralan. Ng full-time, may tinuturuan ako isang seminaryo ko dati, part-time lang. Tapos mga 2 subjects lang na psychology related. So nami-miss ko talaga yung full na mga discussion ng psychology topics, kasi dati sa paralan na pinagtatrabuhan ko, maraming subjects, halos lahat ng major subjects ay na-handle ko. So parang nami-miss ko lang. Kaya dito na lang sa YouTube University. Maraming katulad ninyo nagko-comment, so nagpa-participate, di ba? Kahit disagree katulad ni Sinib, walang problema. Okay? So ang importante dito nag-uusap-usap tayo, hindi tayo nag-aaway. Okay? So I hope meron po kayong natutunan dito sa ating mga pinag-usapan. At hopefully sa susunod magkita ulit tayo at manood pa rin kayo sa mga susunod nating pag-usapan. So, maraming salamat sa lahat mga nag-comment, at sana naman po magkaroon kayo ng magandang araw. Okay? Kita-kita tayo sa susunod.